On Christmas Day at Christmas, tama ba ang mga expressions na ito? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga basic rules ng time prepositions. Ito ay yung at, in, at saka on. I hope you watch till the end dahil bukod sa mga basic rules ng time prepositions, marami rin akong ituturo sa inyo ng mga expressions na gumagamit ng prepositions na ito. For example, at a later date, at all times. In total, around 50 expressions ang ituturo ko sa inyo. Gamitin natin yung tinatawag na triangle method. Tinutukoy nito kung gaano kalaki ang sakop ng isang preposition. Magsimula tayo sa tuktok ng triangle. Nandito yung preposition na at. As you can see, maliit ang sakop nito. Nagre-refer to sa very narrow specific time or yung saktong oras. Ginagamit ang preposition na at sa mga saktong oras katulad ng alas 12, alauna, alas 2, alas 2:30. For example, I'll pick you up at the station at 12 noon. Susunduin kita sa istasyon ng alas 12 ng tanghali. Ginagamit din ang preposition na ito para sa mga parte ng araw. Katulad ng at sunset, at dawn, at the break of day. Ang ibig sabihin nito ay sa pagsikat ng araw or sa bukang liwayway. For example, we like to go for a jog at sunrise to enjoy the fresh morning air. Gusto namin mag-jogging sa pagsikat ng araw para tamasahin ang sariwang hangin sa umaga. At noon, sa tanghali. We reached the summit at noon. Namating namin ang tuktok ng bundok ng tanghali. At breakfast, at lunchtime, at dinner time. Sa agahan, sa tanghalian, at saka sa hapunan. Ito yung tinatawag na meals. For example, let's meet up for coffee at lunchtime. Magkita tayo para magkape sa tanghalian. At sunset, at dusk. Sa paglubog ng araw. The couple enjoyed a stroll along the beach at sunset. Ang couple ay nag-enjoy maglakad sa tabi ng dagat sa paglubog ng araw. At night or sa gabi. I prefer to read a good book at night. Mas gusto ko magbasa ng magandang libro sa gabi. At bedtime, sa oras ng pagtulog. Watching a movie at bedtime helps me relax before sleep. Ang pananood ng isang pelikula ay nakakapag-relax sa akin bago matulog. At midnight, sa hating gabi. We finally got home at midnight. Nakauwi kami sa wakas sa hating gabi. Ginagamit din itong preposition na ito para sa mga expressions. Katulad ng at the moment or at this moment. Ang ibig sabihin ay sa oras na ito. For example, Sarah is busy with a meeting at the moment and cannot take your call. Si Sarah ay abala sa isang pulong ngayon at hindi masasagot ang tawag mo. At that time, sa oras na iyon. For example, at that time they were on holiday. Nung oras na iyon, nasa bakasyon sila. At this time, sa oras na ito. For example, he will be in London at this time tomorrow. Nasa London siya sa ganitong oras bukas. At any time. Sa anumang oras. The volcano could erupt at any time. Ang bulkan ay maaaring sumabog sa anumang oras. At all times, sa lahat ng oras. Safety rules are important at all times. Ang mga panuntunan sa kaligtasan ay mahalaga sa lahat ng oras. At the same time or sabay in Tagalog. For example, she can sing and dance at the same time. Kaya niyang kumanta at sumayaw ng sabay. At a later date. Sa isang araw sa hinaharap. For example, the event has been rescheduled at a later date. Ang kaganapan ay na-reschedule sa ibang araw. At the beginning or end of the month. Sa simula or katapusan ng buwan. For example, bills are due at the end of the month. Ang mga bayarin ay dapat bayaran sa katapusan ng buwan. At the turn of the century. Sa simula ng siglo. For example, many inventions were made at the turn of the century. Marami mga imbensyon na nagawa sa pagpasok ng siglo. At an early age, sa murang edad. For example, she started playing the piano at an early age. Nagsimula siyang tumugtog ng piano sa murang edad. Ang susunod naman ay yung preposition na on. Kung mapapansin nyo, nasa gitna siya ng triangle.
At kumpara sa tuktok ng triangle, kung saan nandun yung preposition na at, ang gitna ay mas malawak ng konti ang sakop. Ginagamit ang preposition na on sa saktong araw ng linggo. For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, at yung iba pang araw. Okay, sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules, in Tagalog. For example, I have a piano lesson on Monday. Meron akong piano lesson sa Lunes. Ginagamit rin ang preposition na ito para sa mga saktong petsa ng buwan. For example, on December 1, on January 2, sa A1 ng Disyembre, sa A2 ng Enero. For example, I was born on the 1st of December. Ipinanganak ako noong A1 ng Disyembre. Ginagamit rin ang preposition na ito para sa mga repetitive days o yung mga umuulit na araw. For example, on the 1st of the month, sa unang araw ng buwan. I pay my rent on the 1st of the month. Binabayaran ko ang upa ko kada A1 ng buwan. Kapag beginning or end of the month, ang ginagamit na preposition ay at. Ito kasi ay isang period. Kumbaga ilang araw siya, hindi siya isang araw lang. Kapag saktong araw naman, ang gagamitin mong preposition ay on. For example, on the 1st of the month, on the 2nd of the month, so ganun yung rules. On Christmas Day, sa araw ng Pasko. For example, I get together with my family on Christmas Day. Ako at ang aking pamilya ay nagtitipon sa araw ng Pasko. So sagutin naman natin yung question sa beginning ng video na ito. Ano yung kaibahan ng on Christmas Day at saka at Christmas? Ang on Christmas Day ay saktong sa araw ng Pasko. Ang at Christmas naman ay yung time around sa Christmas holiday. For example, at Christmas, many people exchange gifts. Sa Pasko, marami tao ang nagbibigay ng regalo. On one's birthday, anniversary, and etc. Sa kaarawan, sa anibersaryo, at mga ganitong events at occasions. For example, I received a lot of presents on my birthday. Marami ako natanggap na regalo nung kaarawan ko. On specific days, for example, on Mondays, on Tuesdays, on Sundays. Kung papansin nyo may letter S. Ang meaning nito ay tuwing Lunes, tuwing Linggo. For example, we do the shopping on Sundays. Namimili kami tuwing Linggo. Ang ibig sabihin ng do the shopping ay bilhin ang mga necessary items o yung mga bagay na kailangan nyo katulad ng pagkain. Ano naman yung kaibahan ng on Monday at saka on Mondays? Yung isa may S, yung isa wala. Ang kaibahan ng dalawang ito ay yung walang S, for example on Monday, ay tumutukoy sa isang Lunes lang. Yung pinakamalapit na Lunes. Ang on Mondays naman ay tumutukoy sa paulit-ulit na araw ng linggo at yun ay yung Lunes. Kumbaga, ang meaning ay tuwing Lunes. On weekdays or on weekends, sa karaniwang araw or sa katapusan ng linggo. For example, I go to school on weekdays. Pumapasok ako sa school kapag karaniwang araw. On the weekend, ito ay yung katapusan ng linggo. Yung pinaka-recent or yung darating na weekend. For example, I plan to visit my grandparents on the weekend. Bala kong bisitahin ng lolo't lola ko sa katapusan ng linggo. Ano naman yung kaibahan ng at the weekend at saka on the weekend? Ang on the weekend ay American English. Ang at the weekend ay British English. So pwede nyong gamitin kahit ano sa dalawang preposition na ito. Pwede nyo rin itong samahan ng mga adjective, katulad ng on a sunny, on a rainy, or on a stormy day. Sa maaraw, sa maulan, at saka sa mabagyong araw. For example, I like to go on a picnic on a sunny day. Gusto ko mag-picnic kapag maganda ang panahon. On a rainy afternoon, sa isang maulan na hapon. Play board games at home on a rainy afternoon. Naglalaro kami ng board games sa bahay sa maulan na hapon. Ang kasama na preposition ng afternoon ay in. For example, in the afternoon. Pero kapag may adjective na kasama, nagiging on. On a rainy afternoon. Or on a sunny afternoon. On a cold winter's night. Sa malamig na gabi ng taglamig. My family loves to eat stew on a cold winter's night. Ang pamilya ko ay mahilig kumain ng nilaga sa gabi ng malamig na taglamig. Ang kasamang preposition ng night ay at. At night.
Pero kapag mayroong adjective, nagiging on. On a cold winter's night. On a hot summer's night. On weekdays. And then, pwedeng samahan ng morning, afternoon, evening, at saka night. For example, on Monday morning. On Wednesday afternoon. On Friday night. On Friday evening, we usually go out for dinner. Sa Biyernes ng gabi, karaniwan kaming lumalabas para maghapunan. Pwede rin yung on weekend, and then sasamahan mo na morning, afternoon, evening, at saka night. For example, on weekend mornings, I sleep in. Sa umaga ng katapusan ng linggo, natutulog ako ng mas mahaba. Ibig sabihin, tanghali na ako gumigising. Ginagamit rin ang preposition na ito para sa mga expressions. Katulad ng on time. Tinutukoy nito yung pagiging punctual or yung pagdating sa oras. For example, we made it to our flight on time. Nakaabot kami sa flight namin sa oras. Ang nasa ilalim naman ay yung preposition na in. Tinutukoy nito yung pinakamalaking sakop na oras. Ginagamit ang preposition na ito sa mga buwan. Katulad ng in January and February, sa Enero, sa Pebrero, at sa lahat ng buwan. For example, my friend is getting married in January. Magpapakasal ang kaibigan ko sa Enero. Ginagamit rin ang preposition na ito sa mga seasons, katulad ng in summer or in the summer, in winter, in spring, sa Tagalog kapag tag-init, kapag taglagas. We usually go to the beach in summer. Madalas kami pumunta sa dagat kapag tag-init. Ginagamit rin ito sa mga taon, katulad ng 1985, 2023. For example, we moved to Manila in 1985. Lumipat kami sa Manila noong 1985. Ginagamit rin ito sa mga centuries or in Tagalog, siglo. For example, in the 19th century, sa ika-19 na siglo. Many historical events, like the American Civil War, occurred in the 19th century. Maraming makasaysayang kaganapan, katulad ng American Civil War, ang naganap noong ika-19 na siglo. Ginagamit rin ito sa mga expressions katulad ng in minutes, in 5 minutes, at saka sa seconds. For example, in 5 seconds, in 10 seconds. I'll be ready to leave in 5 minutes. Handa na akong lumakad sa loob ng 5 minuto. Ginagamit rin siya sa in the morning, in the afternoon, at saka in the evening. For example, what do you usually do in the morning? What do you usually do in the afternoon or in the evening? Kapag ibang expressions naman, ginagamit yung at. For example, at sunrise, at noon, at bedtime, at night, at midnight, in a few days, sa ilang araw. My birthday is in a few days. Ilang araw na lang ay birthday ko na. Ginagamit rin ito sa mga expressions na in the past or in the future. Sa nakaraan, saka sa hinaharap. For example, I hope to travel the world in the future. Inaasahan ko makapaglakbay sa buong mundo sa hinaharap. Kung mapapansin nyo, may mga expressions na hindi sumusunod sa triangle method. Ang kailangan lang gawin dito ay learn by heart or i-memorize. Bigyan ko kayo ng homework. Gawa kayo ng mga sentences or mga questions na gumagamit ang prepositions na at, in, at saka on. Isulat nyo sa comment section at i-check ko kung tama yung sentences nyo. Marami pa akong ituturo sa inyo ng mga expressions gamit ang mga prepositions na at, in, at saka on. Sa mga susunod na videos, I hope you stay tuned. Thank you for studying with me today. I hope to see you in the next video.